we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. 19 anyos nga babaeng estudyante sa Zamboanga City nga giingong gidagit, napalgang buhi nga nakahikot ang mga kamot ug tiil ug nakatay pagyud ang naong. Usa ka gwardiya sa Villanueva, Misamis Oriental, patay human gituli sa mga sospek ang gitrabahoang establishmento. 1 million pesos nga cash nalimas. Mga kamati sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City nangalata na tungod sa oversupply. Og giingong luno sa usa ka dakong sawa. Gikalisang sa mga residente sa usa ka barangay sa Midsayap, Cotabato. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ka 19 anyos nga babaeng estudyante ang napalgang buhi sa usa ka bakanteng luna. Human matud pa gidagit sa tulo ka mga lalaki sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Patalon sa Zamboanga City pasado alas 9 Lunes sa gabi. Human mapalgan sa bakanteng luna ang usa ka babayi nga nagkulob samtang nakahikot og pisi ang kamot ug tiil niini ug nakaputos ang nawong og packing tape. Daling gitabang sa Barangay Council ug mga residente ang biktima og gitanggal ang hikot sa iyang tiil ug kamot, lakip ang tape sa iyang nawong, una gidala sa ospital aron matambalan. Ang biktima, usa ka 19 anyos nga estudyante sa usa ka tulunghaan sa syudad. Gani, nakasulob pa kini og uniporme sa dihang nakita sa mga residente. Base sa statement sa Zamboanga City Police Office, saysay sa doktor nga kinahanglang ma-admit ang biktima tungod na trauma kini sa panghitabo. Dugang sa kapulisan, base sa saysay sa biktima, pasado alas 12 sa udto niadtong Lunes, gidagit matud pa siya sa tulo ka wala pa mailhing mga lalaki samtang nagbakta siya sa Barangay San Roque. Gitabunan matud pa sa mga sospek ang iyang baba dayon gisakay sa usa ka van. Sa karon, wala pa mihatag og pahayag at tubangan sa kamera ang kapulisan samtang nagpadayon ang investigasyon. Mas palaw man pasab nila ang ilang investigasyon aron masikop ang mga sospek. Nagpahinumdum sabang kapulisan sa publiko nga likayan ang pagpakatag og mga impormasyon nga walay basehan aron dili na makadugang sa trauma nga nasinati sa biktima, lakip sa kabanay nga wala na sab mihatag og pahayag. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gipasalig sa Davao City Water District nga bastante ang supply sa tubig taliwala sa nasinating El Nino. Ano ang report ni Jandy Esteban? Kung labihan kainit nga panahon ang nabati karon, sumala sa pag-asa nga mas init pa ang mabati sa bulan sa Mayo tungod sa El Nino. Usa sa mga ginalantaw nga maapektuhan niini mao ang mga tinubdan sa tubig. Pero matod sa Davao City Water District, walay natala nga pag-ubos sa water level sa mga tinubdan sa tubig nga mao ang Tamugan River ug sa mga groundwater. Wala sab daw angay kagulan kay bastante ang supply sa tubig taliwala sa El Nino. Ang water demand anaa sa 300 to 400,000 cubic meters kada adlaw. Daghan daw ang supply nga anaa sa kapin 600,000 cubic meters. Substantial good ang ato ang surplus. And the conjunctive use also allows us no na kanang the ground we can use as redundancy ang atong groundwater source kung aduna may drastic na reduction sa surface water supply. Sukad nga nag-operate ang Davao Bulk Water Supply Project, gipapahulay sa DCWD ang mga groundwater.
Sa karon 20% lang sa groundwater ang ginagamit. Pero panahon nga dunay makitang dako nga pag-ubos sa supply ay pa nila gamiton ang ubang production wells. Gipasabot sa DCWD nga dili dayon makaapekto ang kainit ngadto sa groundwater sources. Kaning gina-enjoy nato na tubig karon from the groundwater were replenishment around 5 to 30 years ago. So kaning ato ang ginabati nga reduced rainfall karong mga panahona, this will still be felt later on 5 to 30 years from now. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Patay ang usa ka gwardya samtang samdan ang laing gwardya human gitulis ang gibantayan ining planta sa bakal sa Villanueva, Misamis Oriental. Kapin 1.3 million pesos nga kwarta ug alahas nalimas sa mga tulisan. Ani ang report. Dead on the spot ang 58 anyos nga gwardya human gipusil sa mga tulisan pasado alas 2 sa kadlawon adtong Miyerkules sa gibantayang planta sa bakal sa sitio Kirahon, Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Una gipusil ang biktima, gipusasan pa kini sa mga tulisan. Samdan sab ang laing 30 anyos nga kaubang gwardya nga napusilan sab sa mga sospek nga ginatambalan karon sa ospital. Base sa investigasyon sa kapulisan, pinaspasay nga gilungkab sa mga suspitsado ang kantin sa lugar kung asa ana sa kapin 1.3 million pesos nga kwarta ug alahas ang nalimas. Makita sab ang pugsanong pagsulod sa mga suspitsado sa kwarto kung asa nahimutang ang kwarta ug alahas. Gipaabot sa opisyales sa mong planta ang ilang pahisubo sa kabanay sa ilang gwardya. Ako kami pagsubok kay kami nagdahom nga ingani ang mga sitwasyon. Kay ang katong last nga bulan sa March 22, nagya po ito'y attempt nila nga kawat sa scrap dito sila may coral. Nga napusilan naman to sila itong guardia na to nga katong nakaroon sa UMC. Nga naigo man to among paminaw burag nag-grisback ba. Sa investigasyon sa kapulisan, ana sa tulok katulisan ang misulod sa planta ug laing posibleng lookout sa gawas. Wala madugay, gidakop ang usa sa mga driver og truck nga empleyado sa planta nga gikonsiderang usa sa mga persons of interest sa kaso. Nakuhaan sab og giingong pakete sa gituang shabu ang truck niini. Isa sa mga link niya sa gawas, apil to mga suspects nga tulisan na connection sa drugs. Ang CCTV nagsuggest magod nga kita na to siya nga every time nga ugawas siya pagbalik niya na dito sa footage nagsunod sa iya to mga suspect at the same time assailant. Apan hugot nga gipanghimakak sa suspect nga lakip siya sa nanulis. Hinoon aminado kini nga nagagamit og droga. Ako lang sir ba nga kay istorya nga inaot ko masulbad nga problema nga wa gyud kalibutan gyud kay inosente ko ana nga panahon. Duha ra may mahitlabuan eh. They will be subjected to manhunt operation and I assure na kung masugod na sa itong manhunt, the strong arm of the law will catch up with them at the same time. Nara nila. Basta kay ang pulis will seek justice. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gikakurat sa mga residente sa usa ka barangay sa Midsayap, Cotabato, human dunay nakita nga luno sa dakong sawa. Ano ang report ni Justoni Humamel? Nakurat na lang ang usa ka residente sa Purok 3 Barangay Andonang sa Midsayap, Cotabato. Diyang nakita kilid sa iyang balay ang luno sa gituohang sawa niadtong Lunes sa gabii. Gibana-bana ang bukabat sa 10 feet ang gitas uniini. Busa na bala kagayod ang pipila ka mga residente. Sa karon paday ng pagpangita sa sawa. Nag-conduct sila ng parang search, yung paghanap doon sa posibleng bahay or kung saan ba yung sawa na yun. Nagpahinomdom ang MDR-RMO Midsayap sa katawhan nga mahimong alerto ug maniid sa palibot samtang wala pa nakita ang maong bitin. Doon sa nakitang pinanlilisan niya, medyo malaki talaga yun. Kayang kumain ng malalaking
Like kaya niyo siguro yun ng mga baboy. Ingat po yung mga, lalo na mga bata. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Libuan ka mga mag-uuma ang apektado na sa kainit sa panahon sa Midsayap, Cotabato. Ana namatod pa sa kapin 5 million pesos ang natala nga danyo sa ilang mga tanom. Busa plano karon sa LGU nga magdeklara na og state of calamity. Ani ang report ni Abby Caballero. Nakasinati na og krisis ang mga mag-uuma sa Midsayap, Cotabato. Krisis tungod sa grabeng kainit sa panahon. Gani moabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa lungsod. Busa ang ilang mga tanom sama sa sili, pipino, talong ug uban pa nangalaya. Misamot pagyud daw ang sitwasyon tungod sa water shortage. Nagampo na lang ako sa Ginoo nga Lord, dagaay kog ulan. Bisag sa isa ka semana, bisag kausan na lang. Kay para ang akong tanom mobalik og kabuskog. Ang humayan sa lungsod nga moabot sa 6,000 hectares, anaa sa 1,000 hectares lang ang pwedeng tamnan sa karon. Sanglit maulang kini ang dunay supply sa tubig. Imagine the 5,000 discrepancy ng hindi nakapagtanim. And to take note, November pa halos ang last harvest ng mga farmers natin sa rice. And June pa sila makapagtatanim when the rain comes. So, wala talagang kabuhayan ngayon yung mga magsasaka natin. Sa tala sa buhatan, kapin 7,000 ka mag-uuma na ang apektado sa lungsod. Kining watermelon nga halinon tungod sa katamis, apan pait daw karon ang kaagi sa mga mag-uuma sa pagpananom niini. Problema sab sa mga mag-uuma dinhi sa Barangay Bual Norte, Midsayap ang oversupply sa watermelon sanglit harvest season sab daw sa uban lugar. Dugang pa sa ilang problema kining sama ani. Nag-crack ang pipila sa ilang mga tanom ug inay mabaligya pa nila kini sa ubos nga presyo, dili na kini mapuslan. Sumala sa Municipal Agriculturist's Office, anaa na lang sa 2 pesos ngadto sa 5 pesos per kilo ang farm gate price sa watermelon. Gikan sa 15 to 20 pesos per kilo kaniadto. Lugi daw gayod ang mga mag-uuma. Ano pa unta to namon, makwartahan pa to namon kundi sila mag-crack. Ti, sayang kayo, ti may piktuan kami, kapangutang na lang kami bugas para lang kami makakaon. Nang hinaot sila nga matabangan sila sa ilang sitwasyon karon. Unta kami bulig Mabuligan man kami tungod sa init, sa kapigado namon diri. Samtang ginahisgutan na matud pa sa LGU ug Municipal Agriculturist's Office ang pagdeklara og state of calamity sa lungsod. Kini human miabot na sa kapin 5 million pesos ang nadanyo sa agrikultura. So that matap natin yung calamity fund natin to give alternative sources ng patubig ang mga farmers natin, especially the vegetable growers. We already talked to them. They have requested water pumps and drums para at least man lang yung standing crop nila masustain nila. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Andam na ang General Santos City isip host sa Soc Sargent Regional Athletics Association o SRAAMI 2024. Gibutiag sab sa DepEd Gensan nga dunay mamahimong adjustment sa oras sa dula aron malikay sa risgo ang mga atleta. Ani report ni Tony Humamil. Gilatag na sa Department of Education General Santos ug lokal nga kagamhanan ang mga lakang aton sa pagpahigayon sa Soc Sargent Regional Athletic Association Meet o SRAAMI 2024. Sugod May 13 hangtod May 17 kung asa ang General Santos City ang mamahimong host karong tuiga. Sumala sa DepEd dunay paghahimong adjustment sa oras sa mga dula ilabi na sa outdoor sports sama sa softball, baseball, soccer, archery ug uban pa gumikan sa grabing kainit sa panahon. Mag-a-adjust kami ng mga events, mas maaga, mas maganda, na ang laro ay hanggang 9:30 lang as much as possible. At babalik siya ng 3:30 o 4 o'clock while i-continue ang laro ng 4 hanggang 8 o'clock in the evening.
Sumala sa ahensya, mukabat sa 8,000 hangtod 10,000 ka mga bisita og delegates ang mudag sa syudad. Busa nakaalerto ang mga medical team sa pagresponde sa bisan unsa mang health emergency. It was stressed out that the all SDO of different divisions ay magdadala din sila ng sariling medical team augment sa ating medical team sa Jensen. Gisiguro sab sa security forces sa syudad nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa Israa karong tuiga. But rest assured na ang PNP natin with the command of our city mayor, ready na po. Yun lang hinahintay namin yung paano mag-coordinate yung dito sa Jensen at ang ibang mga region. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Temporaryo nga gisaradan una sa mga motorista ang dalan sa sitio Libod, Tagbaubo sa Samal Island tungod sa mga nakitang pagdahili sa yuta. Sumala sa CDRRMO Igacos, gina-monitor pa nila ang maong dalan tungod sa nasinating padayon nga pagdahili sa yuta. Gidugang sa CDRRMO nga posibleng epekto kini sa mga nasinating linog. Kung luwas na kini nga duulan sa mga personahe, diya pa magsugod ang ilang clearing operation. Sa kasamtangan, ginaabisuhan ng mga motorista nga padulong sa pangubatan nga moagi una sa alternate road sa Tagbaubo, moderetso usa sa Bandera via Sitio Buli Road ug moagi sa San Isidro Kaputian padulong sa Sayon Road. Ginaabisuhan usab niini ang publiko nga dili na sulayan ang pagtabok sa mong dalan aron malikayan ang posible nga disgrasya. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga operator sa traditional jeepneys miangal sa kamahal sa balay ronon sa pagpakonsolidate sa ilang prangkisa o bus sa kooperatiba. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagkaduol nga deadline sa franchise consolidation sa mga PUJ karong April 30, pipila ka mga PUJ operator ang naglaraw nga ipaubos na lang ang ilang mga jeepney unit sa usa ka kooperatiba o di kaha usa ka korporasyon aron makapadayon sa ilang pagpamasahero apan ilang gibati karon ang tumang kamahal sa mga balay ronon sa pagpamiyembro sa usa ka transport cooperative. Ang mag-asawa nga simbahon kinsa adunay usa ka unit sa jeepney miabot kuno sa 50,000 pesos ang ilang gastos. Ang sa co-op lang daan, kaning bayrono na mo, 1.5 plus 15, 16, media. Ang ako nabayran. FRB pa na yun. Insurance, registration sa jeep. Dako. Gawas ni Ana, aduna pa kuno yung monthly dues nga kinahanglang bayaran sa kooperatiba. Busa hangyo karon sa mga PUJ operator nga unta-undangon na lang ang franchise consolidation ug tugutan ang modernization pinaagi sa pag-modify sa ilang mga PUJ. Mag-down ko 100,000. So, membro naman sa kooperatiba, so nanay prangkisa. Karon, magdagan ang ako ang unit, sa ila i-remit ang kwarta tanan. Walay monthly nga mahatag sa kuha. Iyanan ako makuha ang akong sakyanan o maimpas na daw. O, bisan pag ako ang nagbayad. Gipaningkamutan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang komento sa CDO Federation of Transport Cooperative kalabot sa mga isgutanan. Apan wala pa sila mitubag sa among pangutana. Nagpabilin kuno nga abli ang opisina sa LTFRB 10 alang sa mga pangutana sa wala pa nakapakonsolidate sa ilang mga jeepney. We are open hanggang Saturday. Every Saturday bago yung deadline sa April 30. So bukas yung opisina natin para doon sa natin pag-entertain sa ating mga unconsolidated operator. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Halos katunga ang giubos sa presyo sa kamatis sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City. Nga ana na lang sa 40 pesos per kilo, human dunay oversupply niini. Gani ang ubang gibaligyang kamatis nangalata na. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nalugi na mga mamaligay og kamatis sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City kay wala na mahalin ang ilang mga baligya tungod nangalata na. Matud pa, kini tungod sa kadaghan sa supply sa kamatis. Gani ang presyo niini kaniadto nga 70 hangtod 90 pesos ang kilo,
Karon, 40 pesos matag kilo na lang sa panginaot sa mga mamaligyaay nga makabawi sa ilang kapital ug malikayan nga mahurot na lang kini og kalata. Baksak presyo na lang. Kung di mahurot, idala na mo uli. Sumala pa, dungan nga miabot ang supply sa kamatis gikan sa Cagayan de Oro City, Davao City ug sa mga kasigbit nga mga probinsya sa Zamboanga City. Yung kamatis namin, mga bulok na lang, di mahalin. Sumala sa mga mag-uuma, mas daghan ang produksyon sa kamatis panahon sa ting-init tungod mas paspas kini nga mamunga. Apan nanginahanglang gyapon kini og tubig kay dunay pipila nga namatay tungod sa kakulangon sa tubig, ilabi pa nga nakasinati og El Nino ang syudad. Ganahan. Pero kung magsigling ta ka ng ikuan pa ba, ipatubo pa siya. Pero dili siya maunsa. Pag ibot nimo kung kulangan ka sa tubig, mamatay gapon. Sumala sa Office of the City Agriculturist, ana sa 10.5 million pesos ang gigahing nga pondo sa Zamboanga City LGU alang sa mga apektadong mag-uuma. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Hagit gihapon alang sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR ang kakulangon sa ilang resources, ilabi na sa ilang personahe aron mabantayan ang sobra 4 ka milyong ektarya nga protected area sa nasud, lakip ang Mount Apo Natural Park. Busa na nawagan sila og aktibong partisipasyon sa nagkalain-laing organisasyon. Ani ang ulihing hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Sumala sa DENR, ana sa 115 ang kinatibuk-ang legislated protected areas sa nasud o sobra 4.4 million hectares nga gikinahanglan nga tutukan nga maprotektahan. Usa na dinha ang Mount Apo Natural Park. Apan sa kalapad sa protected areas, ana sa sobra 500 lang ka personahe ang nagamanage. Sa matag protected area, dunay usa ka protected area superintendent, kauban ang 5 hangtod 6 ka job order employees. Busa, usa lang ka forest guard ay nagabantay sa matag 8,000 ektarya nga protected area. Kini ang hagit karon sa DNR, lakip ang pagbalanse tali sa prioridad sa lokal na kagamhanan, ancestral rights, panginabuhian ug uban pang tawhanong katungod. We're trying to find better enforcement in this. No? We do realize lapses in the law and what we should do in terms of enforcement. But I think what we should do is really try to, with the help of the Senate and the lawmaking body, we try to not change but amend to further enforce. Si Senator Bato de la Rosa, mipasalig og tabang sa ahensya. As a lawmaker, hanapan natin kung ano magiging policy directions ang ating tutumbukin, kung ano mga legislations gagawin natin in order para to capacitate DNR sa more. Kinahanglan sa may review ang pagkasunod-sunod sa pagkuha ug pag-release ug mga kinahanglan nga permit sa DNR ug sa LGU. We'd like to find a better sequence for it. So hindi po tayo nalilito kung ano yung nauuna, ano yung nahuhuli. Gipasalig hinuon sa DNR nga pangitaan og pamaagi aron mas maayong ma-manage ang protected areas. Sa taas nga proseso nga pag-aagian, apan ang mas klaro nga direksyon karon mao ang pagpatuman og whole of the nation approach kung asa kinahanglang ilang bigit ang mga ahensya sa gobyerno, ang local government units, ingon man ang civil society organization ug ang mismong komunidad. Sanglit ang matag usa nga nagapahimulos sa gasa sa kinaiyahan, dunay responsibilidad nga kini panalipdan. Kini ang ulahing hugna sa akong RTV Presents. Kauban si Metro Awin sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Barangay sa Zamboanga City nga gikonsiderang usa sa mga pinakahugaw tungod sa nagkatag nga basura, nagpahigayon karon og kompetisyon aron maauhag ang mga residente nga manglimpyo sa ilang palibot. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Nailhan na ang Barangay Santa Catalina nga usa sa mga pinakahugaw nga barangay sa Zamboanga City kay nagkatag sa dalan ang sinako nga mga basura. Busa, aron maauhag ang mga residente nga mutabang sa paglimpyo sa barangay, gipasiugdahan sa Barangay Council ang cleanest purok competition kini subay sab sa pagsaulog sa ilang kapistahan karong Abril 29. Hugaw kaayo tinuod na ginahimo ba sa unsa ang ato pwede mahimo nga limpyo para at least na ay contribution and involvement
ang mga puro kanahon sa pista, tagaan na sila gamay nga premyo, limpyo pa ang kanilang mga kapaligiran. Kinahanglang mamintinar sa 24 ka purok ang kalimpyo sa ilang palibot sugod Abril 11 hangtod 27 ug sa petsa 28 ilhon na ang mananaog nga makadawat og cash prize. Ang mga residente game sab daw kay dili lang matud pa kini tungod sa premyo apan alang nasab sa ilang kaluwasan nga malikay sa sakit nga dala sa mga basura ug hugaw nga palibot. Kay para gwapo tan-awon. Ano to para mas mainganyo tanan para malimpyo ba ang barangay ba? Mainganyo tanan mga maganahan sila limpyo kay naikuan. Ganahan mi makakuan day tan-aw limpyo kahit walay kwarta basta limpyo tan-awon. Malayo sa sakit. Nang hinaot ang barangay nga mamintinar ang kalimpyo sa ilang lugar bisan pa man sa paghuman sa kompetisyon. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Panay lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.